Sorry sa ating mga mambabatas. Pero dun sa 18 nanindigan, congratulations po. Saludo po sa inyong 18. Actually, hindi na dapat pinag-aaksayan ng panahon ng impeachment. Unang-una, nagkaroon na ng previous investigation dyan sa Quadcom. Regarding dyan sa confidential fund. At naipaliwanag na mismo ng ating mahal na VP Sara Duterte ang tungkol dyan. Clear ang Commission on Audit sa sinasabi nilang 129 million. Kaya hindi na dapat impeach. Wala dapat impeach. Alam mo, ang dapat tinututukan ng mga mambabatas at ng ating mga politiko ngayon, ang tunay na problema ng ating bansa, ang ugat ng kahirapan. Maraming mga pwedeng dapat tutukan na problema. Yung impeachment na yan, walang mapapala ang bayan at mamayan dyan. Useless ang impeachment. Sino makikinabang ng impeachment? That is a political motivation. Walang use para sa bayan at mamayan. Kaya para sa akin, opinion ko, ang impeachment ay pagsasayang ng oras, pondo, panahon. Tutukan nila ang tunay na problema ng ating bayan at mamayan. Ang sobrang taas ng bilihin, ang mga kuryente mataas na, ang tubig mataas na rin ang bayarin. Marami. Ang ating peace and order, mahina na. Di ba? Yan ang dapat tutukan, huwag ang impeachment. Doon po sa pagpapabalik ng article of impeachment laban kay VP Sara Duterte na 18 na mga senador ang pumabor at 5 naman ang hindi. Ano po yung opinion ho ninyo doon? Unang-una, congratulations po sa 18 na senador na nanindigan na ito ay maibalik sa Kongreso. Congratulations po. Hindi ko na babanggitin kung sino yung 18 na yan. Basta para sa akin, kayo ay nanindigan para sa tama at katotohanan. Kung tutusin para sa aking opinion na naman, hindi na nga dapat yan ibalik eh. Dismiss. Totally wala na. Bumalik sila sa tunay na problema. Asikasuhin ang tunay na problema ng bayan at mamayan. Pero okay na rin kung binalik, at least hindi natuloy. Dahil unconstitutional na kapag itinuloy pa yan. Pangalawa, wala namang dahilan para impeach talaga dahil clear na sa Commission on Audit. Okay? Patungkol bro sa tinatawag natin na ito nga pong 'di ba yung impeachment ni VP Sara Duterte. Ngayon sa palagay mo matutuloy pa ito sa obserbasyon mo lang? Para sa akin, hindi na dapat matuloy. Pero kung politikalin nila yan, matutuloy yan dahil political. Hindi dahil sa talagang nagmamalasakit sila. Wala ngang use, walang benepisyo. Ano ang benefit sa impeachment? Wala. Kaya para sa akin, kung ako tatanungin, hindi na dapat matuloy. At ang obserbasyon ko dyan, kung maninindigan para sa tama at katotohanan ang ating mga magigiting na politiko o mga senador, ay hindi na dapat na maituloy yan. Para sa aking opinion. This observation mo, ano ba talaga yung pinakadahilan? Bakit ito ginawa nila kay Vice President Sara Duterte at gusto nila ma-impeach si Vice President? Ang gandang tanong. Yan ay dahilan sa natatakot na sila on this coming 2028 election. Yan ay political talaga. Walang bahid na concern sa bayan yan. Talagang natatakot lang sila na makalaban si Vice President Sara Duterte sa 2028. Dahil malakas ang karisma ng mga Duterte. At talagang nakikita naman natin ang tunay na nagmamalasakit sa ating bayan at mamayan, mga Duterte. Kaya para sa akin, hindi na dapat talaga. At yan ay pagmumulan lang ng kaguluhan. Okay, ma'am. Sige, bro, tuloy. Yon. Yung tanong mo, ano yung tanong mo? Yung anong dahilan, bakit gusto Yun na nga nila? yun. Yun na nga yung dahilan yan. Political. Hindi, actually, sa totoo lang honestly speaking, sorry sa ating mga mambabatas. Pero dun sa 18 nanindigan, congratulations po. Saludo po sa inyong 18. Dahil pinanindigan nyo ang katotohanan at tama.
Yan ay political motivation. Yan ang tunay na dahilan yan. Dahil gusto nilang ma-impeach si VP Sara Duterte para wala na silang matinding kalaban sa 2028. Yan ang tunay na ugat niyan. Takot na sila. Maaga pa, namumiliti ka na, hindi nila inaasikaso ang problema ng bayan at mamayan. Naghihirap na, tayo lumalagoy na sa kumunoy ng kahirapan. Yan ang unahin nila. Wala yung impeachment na yan. Ano mangyayari na sa impeachment? Pagsasayang ng oras, pagsasayang ng pondo. Yes, bro. Talking about doon sa mga school na nagpahayag ng kanilang saloobin na di umano dapat ituloy ang impeachment laban kay BP. Sino yun? Yung Sino mga yun? school. Yung mga school ho na nagsabi na dapat di umano ituloy. Mga komunista yun. Sila ang nagpupush niyan dahil kapag si Ma'am BP Sara Duterte tumakbo sa 2028, may tunay na pag-asenso ang bansang Pilipinas. Tandaan niyo yan. Kapag Duterte ang nanungkulan sa bansa natin, very competent leader. At mawawala ang lahat ng mga abnormal na nangyayari sa ating bansa. Dahil sila ay may puso para sa bayan at mamayan. Duterte lang ang merong ganyan. Ano nakikita mo na mayroong pang mangyayari ngayon sa loob ng 3 years sa napamumuno ni Bongbong Marcos? Pagbabago o hindi pagbabago? Depende. Ano nakikita mo? Pagbabago or ano? Ang nakikita ko dyan, walang pagbabago. Pabulusok tayo pababa. Kasi nga, political. Wala talagang concern sa bayan at mamayan. Very politics. Wala na silang iniisip kundi yung political career nila. Yung manatili sila sa pwesto dahil ang main objectives nila, korupsyon. Ngayon, ang Duterte ayaw ng korupsyon. Di maraming matatanggalan ng benepisyo dyan. Kaya nga kayo, mga mambabatas, kayo mga congressman, senador, pakiusap ko lang, intindihin nyo naman ang bayan at mamayan. Sa kalayang politika na yan. Hindi kayo hinalan ng mga mamayan para magpayaman kayo. Payamanin nyo ang buong bansa. Bro, ngayong magkakaroon ng 28th Congress, sa palagay mo, itong mga senador ay mga congressman na bagong darating, sa tingin mo, bubuto ito pabor na magtutuloy-tuloy ang impeachment laban kay BP? Alam mo kasi sa usapin na yan, bro, real talk lang tayo. Pera-pera kasi yan eh. If the price is right, nakita mo, bakit pumirma ang mga congressman? Bakit pumirma sa impeachment? Ang daming pumirma niyan sa impeachment na congressman. Bakit? 150 million ang halaga ng bawat isang pirma nila. Hindi nila iniisip ang mga mamayan na magdurusa. Yan ang tunay, 150 million sa bawat pirma. Ngayon, kung meron na naman pirmahan at may halaga o for sale ang kanilang mga prinsipyo, matutuloy at matutuloy yan if the price is right. Pero ito tandaan nyo, nakamasid ang mga mamamayang Pilipino. Nakabantay na, lalo na ako, nakabantay kami